survive in this world, you must walk softly and take only what you need. You must find food, build shelter, and protect your family. This is the world of the Aitis, a people who live in harmony with nature. With a bolo, bamboo, and a special knowledge of the forest, amazing things can happen. Watch and learn. Okay, magandang umaga sa mga. Welcome po kayo dito sa Ecosystem. Ako nga po pala si Kiawala, isang instructor po ng Jungle Survival. Kung sakaling mag-overnight kayo sa forest or mag-camping, tapos walang dalang paglulutuan ang kalimutan. Ang gagawin na, pili kayo kumuha ng sariwang bamboo na katulad ito para makapag-luto. Pero, ang importante sa lahat, kung nasa forest, dapat mayroon kayong dalang jungle bolo, initas na tinatawag. Sa paggamit ng bolo at pagkat ng bamboo, tamang pagkat at tamang pwesto ng paa. Hindi kayo po pwede kumat ng bamboo na ganito yung pwesto ng paa. Kasi kapag inatiyan at pag kumapit yung bolo, baka mauna maputol yung hita nyo. At hindi rin po pwede kumat ng bamboo na pa-straight na katulad ito, hindi siya mapuputol, lumabasag lang yan. Dapat pasay pa ganyan. At ganito yung tamang pwesto ng paa, nakalisa yung isa. Dumapis pa yung bolo, hindi mapuputol yung hita po ninyo. Patay lang yung pagtaga para mabilis din siyang maputol, syempre. Ayan. Halimbawa, meron kayong dalang tigas o rice, dito natin siya pwedeng iluto. Dito sa kabila, sarado at ganon din dito. Ang gagawin nila, binibigyan siya ng dalawang taga at isang how to cook rice there. Ganito lang po yan. How to cook rice inside the bamboo. Ayan, ito yung bilang cover niya. Yeah, you will put inside Mahalaga to. Kapag hindi nawala, kung nalagdag sa forest, mahihirapan na kayo humanap ng kasugat niya. Hindi gaya ng lutuan natin sa bahay na kaldero, na kapag nawala yung takip, may di palitan. Dito hindi pwede. Para hindi po siya malaglag, kung mawala, ang gagawin lang, binibigay siya ng pinaka-clip holder dyan sa ibabaw, pangipit ang tawag dyan. Para kung sakaling magmadaliman, siyempre hindi na yan malalaglag kasi nakaibig niya. Kung nasa forest kayo ngayon, karaniwang pagluluto nito, nakahang pa ganito. Gumamit lang ng bato na kagaya yan, pinakapatungan. Pero dito, bilang halimbawa, pwede kayong gumamit ng apat na stick ng kawayan na katulad po nito. Pero dapat ibinabaw yan sa lupa na kagaya nito. Para kung sakaling mag-camping kayo o mag-overnight, mayroon ng idea kung paano magluto sa sariwang bamboo. Nakapa-iis lang po yan. At kung nasa forest, siyempre, ang gagamitin po dapat ito pinakapatungan. Tapos ang gagawin lang, sa kanila ipapatong yung lulutuin. Andito yung opinion sa ilalim. Halimbawa, andito po yung dala yung tigas o rice sa kabilang bamboo, pwede po natin i-transfer dyan. Kapag sinasali na kinakailangan, mula dito sa unang buo, hanggang dito lang po yung bigat yan. At hindi siya pwedeng lumampas po rito kasi may hilaw na at hindi nyo na makakain. Ang gagawin lang, kung may bigat na po dyan sa loob, binibigyan din niya ng tubig. At sa paglagay ng tubig, kinakailangan, dapat nag-uumapaw. Kalahating bigas, yung tubig naman, nag-uumapaw para sakto lang yung luluto at hindi siya may hilaw, syempre. Ang gagawin lang, binabalik din po yung pinaka-cover niyan o yung takip at sinukulang itong jungle bolo. At itong tulis ng bolo, sinusuk dito yan sa pangipis at kinukuha yung takip. Ganito lang din yung pagbalik niya. Yan. At binibigyan din siya ng maliit na taga o bilang lock niya. Yan, lock na po yan. Pagkapoitot na niya, hindi na malalaglag kasi Ayan. Halimbawa naman, kung mayroon kayong dalang isda, karne o gulay, gagawin lang, pwede po siyang iluto dito sa kabilang bangko sa pinagputulang. Karaniwang iluto po ito kung nasa forest po kayo ngayon, sinigang, kasi may mga ligaw na pangpaasin po ron. Ang gagawin lang, pwede kayo kumuha ng sarang kahoy na katulad po nito, kaway, pero dapat ibinabaw niyan sa lupa na katulad din po nito. Yan, sabay na rin siyang maluluto. Meron kayong masarap na sinigang at masarap na kanin kung nasa forest. At ganyan po yung forma niyan pag magluluto na kayo sa sariwang bamboo, lalo kung wala kayong dalang paglulutuan gaya ng kaldero, siyempre. Halimbawa naman, gusto nyo po ng tubig tapos walang dalang baso.
Pwede kayo kumuha ng baso na katulad nito na gawa sa bamboo. Ito yung bamboo pack, ang tawag po nito. At itong isa naman ay kutsarang tindo. Spoon and fork, pwede rin kayo kumuha nito siyempre. At ito pong bamboo pack, kung makapansin nyo, may tulis po sa rito, hindi gaya ng bamboo natin sa bahay, kaya po sa may tulis dyan, sa gubat po kasi walang lamin sa lupa lang. Kaya gagawin lang, hindi siya itusok sa lupa, nakatulad ng para nakatayo ka agad. At kung magluluto na, halimbawa wala kayo talang phosphor, wala ka na nakalimutan. Pwede kayo kumuha ng dry bamboo na katulad po nito para makagawa kayo ng apoy in case of emergency po ito. Una, meron siyang guidelines dyan sa ilalim. Kung mapapansin nyo, at meron din siyang guidelines sa ibabaw. Para pag kinaskas, itong pangkaskas, hindi siya pabago-bago ng direksyon. May sarili siyang direksyon. At ang pinaka-case na nito para makagawa kayo ng apoy at makapagluto, ayan, kukuha lang kayo ng kinaya na tuyong kawayan. At sa pagkuha ng kinaya na tuyong kawayan o yung pinaka-tugod, ganito lang po yan. Ayan, at kung ito, okay na po yung pinaka-pusot o yung mika, gagawin ko na lang, paano na lang din po siya dagat-dagat. Ito na yung pinakamarami na. Tapos ang gagawin na, pinapaikot ko sa dalawang palat na katulad ito at pinapahiwalay para matanggalin ka niyang alinabok siyempre. Gagawa ng apoy sa pamamagitan ng pusot ng kawayan. At ito yung paraan kung sakaling walang dalang puro o kaya letter. So medyo okay na po siya, ang gagawin lang, ilalagay lang dito sa ilalim, katapat ng guideline sa ibabaw at nilalapad sa lupa. Kung nag-iisa, wala kayong kasama, pwede gumamit ng 4 na stick ng kawayan o kaya kahoy na katulad ito. Pero, pag may kasama, ipahawak nyo lang para hindi gagalaw at hindi rin kayo mahirapan siyempre. Showing how to produce fire without phosphorus, without the max. Sa paggawa ng apoy at sa pagkasgas ito, sa umpisa, dahan-dahan lang yan na madiin. Tapos, pagbilis po siya ng mabilis hanggang sa maramdaman na pagod na kayo. Subukan natin. Ayan. Kapag mayroon na siyang usok na katulad yan, kapag hinihibang, dapat huwag lang sasama ng laway para yung baga hindi mamamatay siyempre. Nakagawa na nga po. Ibig sabihin, makakapag-luto na at makakapag-survive din kayo sa forest. Pero, para makasigurado, magsigurado na. Magdala na kayo ng phosphor o letter para hindi kayo makakasal siyempre. Ayan, ilagay lang ito sa ilalim para maluto na yung siligang at saka yung rice niya. Bilang halimbawa, meron akong lutong rice dito para i-present ko sa inyo. Ayan, ito po yung angkor rice po yan. Luto na siya. At kapag inubi, ayan, ganyan po siya parang suman. Siyempre, lasang suman din. At kung nagugutom na, within pa ako dyan, ang gawin yan,
Muli yung kutsara, kumuha ng kunting kanin, isahin sa pinaka-plato niya, kumuha lang ng mainit na sabaw ng sinigang, magsarin sa baso. Yan. At kung nagugutom na, pwede lang kumain at humigop na mainit na sabaw ng sinigang. Grabe, action ng sinigang. Yun lang po, maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat.